Good evening mga boss, this is Kim of KMJL Surplus Trading. And tonight mga boss, yung bagong unit na i-share and i-feature ko sa inyo is DA17V RO6A engine, automatic 4x2 Tiptronic, power window. So shoutout po kay Sir Muhammad all the way from Zamboanga. So dumayo pa po sila dito sa Davao City para po makapag-order ng ating unit na DA17V. So tapusin nyo po mga boss yung video para malaman nyo po yung kabuuan details and price ng ating unit. And sa mga patuloy pong nagsusuporta at nagtitiwala sa KMJL Surplus Trading, maraming salamat po. Yan, so this unit mga boss is DA17V automatic 4x2 Tiptronic RO6A engine non-turbo. Ayan, so shoutout po kay Sir Muhammad of Zamboanga City. So from Zamboanga po, dumayo pa po sila dito sa Davao para po mag-order sa atin ng ganitong unit. Color po tayo mga boss, yung color niya is touchstone gray. Ayan, so nagpa-add po sila sir ng 3M tint. So wrap around po yan, and then yung harapan is magic tint. So si magic tint is laking tulong po yon kapag madilim. Kasi yung vision natin sa magic tint is napaka-clear kahit na gabi. Ayan. So aside from that, sa panlabas, nagpa-add sila sir ng brand new rims and tires. So ito po yung napiling design and color ni sir. Of course, brand new rims, brand new tires, and brand new lug nuts. So chrome po yung kanyang lug nuts. Ayan. Yan, so power window po yung unit natin. Harap lamang kasi nga straight seat siya. So pag sinabi natin power window, automatically meron po siyang compartment sa ceiling. So aside from that, nagpa-add sila sir ng upholstery seats. So ito po yung color and design na napili nila sir. And then nagpa-add din po sila ng 9 inches Android touchscreen stereo with backing camera. Meron din po silang pina-add na water temperature gauge. So ayun, napaka simple lang ng unit, wala na sila masyadong mga palamuti. So Tiptronic po siya, meron siyang second gear, power steering, power window, converted po siya using secondary gearbox or yung tinatawag nating baki-baki. Ayan. So lahat po ng conversion natin dito sa KMJL is gumagamit po kami ng secondary gearbox mga boss. And ito pinagmamalaki ko sa inyo yung ating shifter mga boss. From dito is kino-convert talaga natin lahat ng DA17V. So instead na napapalayo siya sa ating steering wheel, so pinapalapit po natin, kino-convert natin para po comfy po tayo sa ating pagdadrive. Ayan. So I don't know sa ibang converter kasi kung bakit hindi sila nagko-convert ng shifter. Ewan ko kung ano yung reason nila, but ayun, nire-respeto naman natin yung mga diskarte nila kasi nga ayun, klase-klaseng iba-ibang diskarte po tayo, iba-ibang pamamaraan. So ayun, lahat naman maayos. Mas advantage lang tong kino-convert ang ating shifter kasi nga napaka-comfy po kapag nagda-drive tayo. So wala po silang pina-add na touch dashcam or any palamuti. So medyo malinis po talaga siya and napaka-aliwalas tingnan. So sa mating naman, nagpa-add sila sir ng brand new mating. So harap, gitna, and likod. And then nagpa-add din po sila sir ng dalawang extra electric fan. So electric fan po mga boss is laking tulong lalo't mainit yung panahon. Sa tulong ni electric fan, hinihigop niya yung lamig ng aircon papuntang likod, lalo't may back seat. Ayan, so madalas po mga nagpapa-add sa atin ng extra fan or ceiling fan is yung nagpa-add din ng back seat. Kasi ilagay natin yung mga uupo sa likod is mga bata. So at least meron din pong nag-ventilate sa kanila. And ayun, nagbibigay ng lamig. And so ito yung back seat ni boss. Ito din po yung color and design na pinili nila.
tinerno po natin sa ating upholstery seat. So malinis talaga tingnan kapag yung ating unit ay pina-add natin ng matting. Ayan. So mapapansin nyo si DA17V mga boss, yung kanyang taillights is kapareha po sa DA64V, yung ordinary van. Fit po sila kahit na isalpak natin. Ayan. So nagpa-add din po sila sir ng plate holder. So si plate holder mga boss is laking tulong, lalo't yung design ng plaka sa Japan is maliit, and then yung design ng plaka ng Pilipinas is mas malapad. So sa tulong ni plate holder, pinapalabas niya yung plaka, and then yung ating plaka is hindi na po natutupi kasi hindi na siya napapasok dito eh. Ayan. So ito po yung kanyang camera ng ating touchscreen stereo. So ito po yung camera ng ating reverse light. Ayan. So marami pong nagtatanong mga boss, paano daw tanggalin yung spare tire? Saan po daw kukunin yung spare tire ng ating mga DA units? So unang-una mga boss, kukunin po natin dito yung ating tie range. Diyan po sa loob kasama yung ating jack and yung handle. So kukunin natin yung tie range, and then ito dito kasi kapareha sila ng size eh. So iikutin lang natin paluwag, and unti-unti bababa dito sa ilalim yung ating tawag nito, spare tire. So kapag ikakabit naman natin, ikakabit lang natin doon, and then ito ititwist lang natin pabalik. Ayan, so gamit yung ating tie range, unti-unti din yung tataas, and maglalak yung ating mechanism ng spare tire holder. Ayan. So wala na po silang dinesign na nasa loob yung spare tire para po mas spacious yung ating unit. Ayan, so kapag made to order naman mga boss, automatically kasama po talaga yung ating mga heavy PMS. So ano-ano po ba yung kasama sa heavy PMS? So change oil, AGS cleaning, brake pads, brake shoe, pinapalitan kung kinakailangan. Pero kung makapal pa naman, like bagong palit sa Japan, so hindi po natin yun papalitan. Kasi mas, for us lang, mas okay kasi yung galing Japan mas matibay compared sa mga replacement dito na pyesa. So kapag halimbawa manipis, papalitan natin. And kapag halimbawa naman makapal pa, so i-cleaning lang natin yung kanyang mga caliper, i-overhaul para po tawag nito, mas kakapit yung brakes natin. And then radiator cap, thermostat, lahat-lahat po, mga bearing, mountings, stub link, ayan yung stabilizer link, yan yung stub link, and ball joints, tie rod end, lahat-lahat po ng parts ng pangilalim kung kinakailangan. Ayan, so minsan naman yung ating mga unit galing Japan, yung mga clips ng ceiling is kulang-kulang. Kaya meron tayong ini-stock dito ng mga brand new ceiling clips para po makumpleto po and walang mga butas-butas yung ating ceiling. Ayan, so sa ceiling naman, kapag hindi kayo nagpa-add, nililinis natin yung ceiling na nakakabit sa inyo. So minsan merong konting punit, minsan merong mga stain na hindi na talaga kayang tanggalin. Kaya yung iba naman, nagde-decide sila na magpa-add ng upholstery sa ceiling para din mas maganda yung interior nila. Ayan. So kasama na din po dito yung ating registration under your name, and then yung ating registration mga boss is meron po siyang naka-attach na with detachable carrier. Pwedeng meron, pwedeng wala, pwedeng tanggalin, pwedeng ikabit. Ayan. Sa color naman mga boss, any color po pwede, masusunod po lahat ng gusto nyo. Lahat po ng mga designs and color ng upholstery, mugs, lahat po ng gusto ninyo mga boss, meron naman tayong checklist and prices ng ating mga additional ng accessories. So pagpilian nyo na lang po, bibigyan ko po kayo ng presyo from basic finish, and then kayo pong pipili ng mga accessories para po i-add, para po makontrol po ninyo hanggang saan po yung budget na aabot sa inyo or kaya ninyo. Ayan. So presyo po tayo mga boss, yung presyo po ng kabuang unit na ito is umabot lamang po ng 275,000 pesos. So medyo pricey po siya
Kasi nga po meron po siyang pina-add na brand new rims and tires, and yung ating touchscreen stereo na 9 inches Android is medyo may kamahalan compared doon sa madalas ginagamit natin na 7 inches na hindi siya Android. Ayan. So ayun, 275,000 pesos lahat-lahat na po ng mga accessories na nabanggit ko based sa setup ng unit na ito, and inabot po siya ng 3 months. So in order siya nung December, January pala. So mahigit 3 months lamang yung time frame ng paggawa nito. So minsan po mas early pa po sa 3 months, minsan naman mas matagal sa 3 months. Depende po sa ating panahon mga boss, kasi minsan kapag kapangit yung panahon, apektado po yung trabaho namin, lalo't palaging umuulan, and depende din po sa dami ng pending orders namin. Ayan, so shout out po sa lahat ng mga taga Luzon na nagtitiwala and nagsusuporta sa atin. So as of now, meron kaming I think mga 17 units na pending order sa Luzon lamang yan. So ayun, buong buo talaga yung tiwala ng mga taga Luzon sa atin. So sa mga Luzon buyer dyan mga boss, message lang po kayo sa ating Facebook page na KMJL Surplus Trading, and pwede din po kayong mag-message sa personal Facebook page, personal Facebook account ko, Kim Luis Busalya, yung nakikita nyo po sa screen. Pwede din po kayong mag-message sa aking partner na si Kitty Cat G. Siya din po yung isa sa mga humahawak ng ating Facebook page. And pwede din po kayong tumawag sa number ko, smart number 0999-880-2420. Ayan, so minsan kasi po mga boss, hindi kayo agad-agad nare-replyan sa Facebook page namin kasi nga sobrang daming inquiries. So naglalaan po kami ng buong araw na nagre-reply sa mga inquiries ninyo. So na-re-replyan naman yung mga inquiries sa ating Facebook page. Ayun nga lang, hindi agad-agad kasi nga sa sobrang dami, natatabunan po yung mga old inquiries. Ayan. So maraming salamat po mga boss. And sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po tayong updated sa ating mga panibagong videos.